May bago na naman pong pakana o kalokohan itong mga congressman dito sa SOR. Kasi may pinalutang na naman silang ah, witness na yung matanda babae, si Gloria Mercado. Kaya kagulo na naman sila. Talagang ayaw nilang tigilan ng vice presidente, no, na makagawa ng butas at makahanap ng ikakaso dahil talagang gusto nilang mawala na sa pwesto ang ating vice presidente. Ang Pangulo ay kampante ngayon kasi mapurbahan na naman ang kanilang budget. Kaya ito, tuwan-tuwa na naman yung mga buhaya dyan sa House of Crocs dahil marami na naman silang paghahati ang kaban ng bayan. Kaya madadaglagan na naman ang laki ng kanilang tiyan. Ayan po ang ating pag-uusapan, mga mahal kong kababayan at kapinoy politiko. Dahil sa sobrang dami ng issue ngayon, hindi natin malaman kung anong unahin natin, kung ano ang ating gustong talakayin. Pero bago po yan, shout out muna dun sa mga OFW ko dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Kamusta po kayo dyan? Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan at maayos ang inyong kinalalagyan. Huwag muna kayong magbabalak umuwi ng Pilipinas for good. Huwag po. Kung ako sa inyo, mas magandang andyan muna kayo. Okay, umpisa na po natin. Pero bago po yan, nga pala, makikiusap lang po sana ako kung bago lang kayo sa aking channel. Mag-subscribe na, like and share na lang po. At para sa akin, masayang-masaya na ako dyan. At lumaki naman ang aking channel kasi sa totoo lang po, napakaliit pa at medyo mabagal pa po ang aking takbo ng aking channel. Kaya nakikiusap ako. Kung bago lang kayo sa aking channel, paki-subscribe na lang po. At like and share. Okay, sana po natin pag-uusapan. Ito pong lumalabas na bagong balita na naman, na mainit na talagang gagawa ng butas tong House of Crocs. Hindi na lang talaga titigilan ng si BP Inday na mabutasan, mahanapan. Ngayon, ito na, may lumabas na naman. Ewan ko saan nila napulot itong matanda na to. Pero dati po itong Yusek ng DepEd na inaakusahan si Vice Presidente Inday Sara na nagbabribe, bibigay ng 50,000 a month sa 9 na buwan. So, lahat 450,000 yun. At kung mapapanood nyo yung hearing nila, dahil nga pinag-aagawa na nilang tanungin tong matanda na to, talagang naglulundagan na naman sa tuwa mga hayop na mga buhaya. May dala pang sobre yung matanda. Hindi ko alam kung ano yung sobre na yan. Pati yung pouch na sinasabi niya. Doon na daw nilalagay.
Kada bigay sa kanya ng sobre, may 50,000 daw yun. Ang tanong lang naman niya, paano niya nalaman 50,000? Eh, sabi niya, hindi pa naman daw niya binubuksan. Basta tinatago niya lang daw. Kaya yun, dala niya, oh. Parang props, dala niya pa sa ano, sa kongreso, Parang ginagago tayo ng mga hayop na congressman na to, no? Akala natin hindi natin alam ang mga style nila. Bulok. Bulok na bulok ang style niyo, mga putangin ninyo. Gagawin pa lang nyo, alam na namin. Pupunta niya yung matanda, dala na kagad yung ano. Nandi mo alam kung saan galing yung pouch na yun, baka binili lang yun sa tabi-tabi. Ang gara pa ng kulay, halatang ano halatang props lang Tapos eto, di syempre nalaman ni Inday. Putang ina, meron palang kaso tong hayop na matanda na to. Ang dami palang kaso nito. Scammer pala itong matanda na to. Gagamitin ng pangalan ni Inday para makapag-scam ng 16 million. At merong resibo po yan si Inday. Kaya supalpal, kung ako sa'yo matanda ka, tigilan mo na yung ginagawa mo. Mapapahiya ka lang at lalo kang ilulugmok ng mga buhaya dyan sa kongreso. Gagamitin ka lang naman yan. Kung sa bagay, mukhang pera ka naman talaga Baka nabayaran ka na. In the end, lalabas din ng tunay, mapapahiya ka lang. Mapapahiya lang po kayo. Kung ako sa inyo, tumigil na po kayo. Pero pag ganyan na yung inumpisahan na kayong i-hearing dyan, hindi na kayo pwedeng ma-absent, basta papatawag kayo. Kung hindi, kahit matanda na kayo, pakukontem kayo ng mga buhaya na yan. Na pilit, gumawa ng butas para kay BP Sara. Sipin nyo si BP Sara magbibigay sa kanya ng 50,000 naman. At siya lang Tingnan natin kung meron pa susunod na meron din binigyan ng ganyan. Kaya wala talaga tong mga pinagagawa ng ano na to, ng House of Crooks na to. Wala, palpak pong gawain nyo para sabihin ko sa inyo, mga gago kayo. Mga gago kayo dyan sa House of Crooks. Wala kayong katigil-tigil talaga, hindi nyo talaga titigilan si BP Inday. Kahit na anong gawin nyo, hindi kayo mananalo. Tapos umiepal pa yung merong bagong congressman na umiepal na gusto pababain pa si pag-resignin. Oy, Utoy, si Utoy daw. Sino ba yan? Congressman Bungalon ba yan? Hoy, bata ka pa. Mukha ka lang inutusan ng bumili ng suka, no? Sasabihan mo si Inday na magbitiw? Hindi ka ba namang gago? Ilan ba ang boto mo? At ilang ng boto ni Inday? Wala pa sa ganito. Wala pa sa ganito ang boto mo sa boto ni Inday para magsabing pagbitiwin siya. Ano ka? Sikat? Mas sikat pa nga sa isang Raul. Raul din ang alam ko pangalan nito Raul Bungalon. Mas sikat pa nga sa isang baklang Raul dyan Isang Macbayan Black. Hindi niya ubra rin yun Ikaw pa kaya? Hindi ka ba namang gago? Lahat na rin kayo dyan sa congressman. Puro kayo gago. Wala na kayong inisip gawin kung hindi mambutas na mambutas para makagawa ng makabutas ng kung anong may bubutas nyo kay BP Sara para mag-file ng kaso at ma-impeach. To the moon na lang kayo magpunta. Baka doon meron. Kundi ba naman kayong mga putangin ninyo? Kaya wala Wala nang mangyayari sa atin. Tapos ito, yung budget nila na pinirmahan na ni bangag na Pangulo. Nakita niyo naman yung nisimbuhaya ni Tambaloslos. Dahil tinanong siya, may press conference, tinanong siya
Kung ano na raw ang ano sa kung magbabago pa raw ang budget ng OBP. Putang ina, parang buwa, parang demonyong sumagot ng abangan natin ang susunod na kabanata. Oy, buwa ka ng ina ka. Kahit na anong gawin mo, hindi ka mananalo, hindi tataas ang rating mo, tandaan mo yan. Hindi ka mananalo para sabihin ko sa'yo ngayon pa lang. Kahit sa senador nga, baka hindi manalo tong hayop na to eh. Kaya tandaan niyo mga kababayan, yung listahan po, malapit na po ang ano eh. Malapit na ang file of candidacy. Next week na eh. Yung listahan ng mga House of Crocs ng bangag na admin na to, administrasyon na to. Tandaan po ninyo yan. Huwag la kayong iboboto kahit isa sa mga hayop na yan. Mga ano po yan, mga mukhang pera yan, mga magdanakaw yan, mga hayop na yan. Matindi talagang ginagawa ng ano nito, ng gobyernong to. Ginagamit talaga nila yung pera para mahawakan nila lahat ng ano, lahat ng ahensya ng ano. Kita niyo nga, congressman, no? Wala na, hawak na nila. Oh. Pati dyan sa Senado, yung mga ibang ilang senador dyan, hawak na nila. Tapos yung mga kumpanyang ano, lalo na itong ano, mga bias media, itong network media na ano, mga wala na bang binabalitang maganda o makatotohanan. Serbisyong totoo lang daw pero putay ng hype na media na yan. Bias media na yan. Marami ring fake news na, na sinasabi, binabalita. Huwag nga kayong ano, kung serbisyong totoo at walang kasinungalingan, gawin yung totoo ang binabalita nyo. Hindi yung laging pabor sa administrasyon ang binabalita nyo. Pag nagbabalita kayo ng medyo nabanatan lang ang Pangulo o ano, nakasimangot ang pagmumukha nyo, ang gusto nyo yung mga balitang pabor na pabor sa gobyerno. Ay, nako. Mahiya naman kayo. Lalong-lalo na yung mga congressman dyan sa House of Crocs. Mahiya naman po kayo. Ang kakapal ng mukha nyo, ha? Yang sa Quadcom, ang kakapal ng mukha nyo. Para sabihin ko sa inyo. Puro kagaguhan lang alam yung ano. Alam ng ano ng mga Pilipino na puro kagaguhan lang ginagawa nyo, puro pagnanakaw, puro pansarili lang inatupag nyo. Hindi nyo ayusin kung ano, katulad ngayon, ang taas ng kuryente, taas ng bilihin. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bilihin. Nakakasurvive lang yung mga Pilipino kasi kahit paano, kumikita, nakakain pa. Pero hirap ng gastusin. Oo, yung mga mayaman, walang problema. May nakaimbak na pera yung mga mayayaman. Pero yung mga mahihirap na katulad namin na ano, medyo hirap na sa gastusan. Dapat yan ang pagtuunan nyo ng pansin. Gawin nyo yung nararapat kung paano yung pababayin ng presyo ng mga bilihin, yung mga pangunahin lang. Hindi yung puro hearing. Ano mo yun, ang kagastos nyo sa hearing, milyon-milyon eh. Yung hearing dyan sa Pogo, wala na kayong katigil-tigil. Lalo na itong isang senadora dito na Pogo! Pati yung ano kita nyo lahat ng mga nagsasabi tungkol sa pangalan ni Alice Go. Alice Go, kahit sino Alice Go ang tawag. Pero siya, guhuwaping. Guhuwapingin mo mukha mo. Senadora ka. Mukha ka ring aswang ang putang. Akala mo kung sino ang hayop na senadora na to. Wala namang alam to, kundi baboy, mamahiya ng tao. Alam mo, hindi na ba kinaawa? Puro babaeng mga bata pa yung kinakaladkad nyo sa kahiyan. Pinarurusahan nyo na halos. Kayong mga senador dyan na nag-iimbestiga. Lalong-lalo na dyan sa House of Crocs.
Sa tingin ko may mga pagdanasalan 'tong mga hayop diyan, mga mukhang manyakis yung mga congressman diyan, eh. Sa itsura lang, eh, mukhang manyakis naman talaga, eh. Pinaglalaruan niyo lang yung mga babaeng, mga bata pa na ano, at kung makapagtanong kayo, eh, at kung ano kayo, hindi na kayo nahiya, hindi na kayo naawa sa mga tao. Wala na kayong alam gawin kundi contempt. Hindi na makasagot sa mga husay sa inyo. Contempt ka agad. Mga buwa ka ng ina nyo. Alam mo, nakaka-high blood kayo araw-araw. So, ting mapapanood ko yung mga hearing o balita, nakaka-high blood kayo, nakakainis na kayo. Halos wala na rin yatang nanonood. Eh. Manood man, sandali lang, tigil na eh. Kaya kung ako sa inyo, iba ng hearing ang gawin nyo. Hearing naman sana para pababayin, paano pababayin ng bilihin. Wala talaga kayong kwenta para sa minsan. Wala pala talaga kayong kwentang mga namamahala sa ating bansa. Sana mabaligtad ang mundo at mabaligtad na rin ang utak ng mga hype. Okay, yan lamang po ang aking masasabi. At sana sa susunod na aking video ay magkita-kita po tayo muli. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa akin. At shout out doon sa mga DDS vlogger, mga supporter. Tuloy ho natin ang laban. Huwag tayong susuko. Tirahin natin ang tirahin itong mga hayop na mga ano na to, mga buhaya, mga matatakaw sa kaban ng bayan. Yan lamang po. Maraming salamat po. Bye-bye.